Okay. Una natin gagawin, pumunta sa website na jdownloader.org.downloads/index. Dito makikita yung mga installers. So, piliin natin yung Download Windows Web Installer. Okay. So, hintay lang natin matapos yung countdown. Okay, makikita dito sa gilid na sinesave na sa computer yung web installer. So, save. Okay, so after ma-download, i-run na yung installer. Yan, so basically, hintayin natin matapos ito. Okay, so pag natapos yung download, magpa-pop out yung setup ng JDownloader. So, next. Okay, next lang ng next. Next, directory kung saan ilalagay. Mga link na kaya niyang buksan. Next. Full installation. Okay, so desktop icon, quick launch. Next. So, hintayin natin matapos mag-install. Ito yung recorder. Okay. Close daw lahat ng browser. So, close ko na lahat ng browser na bukas. So, yan. Tapos na. So, pwede natin run yung JDownloader. So, yung JDownloader, makikita mo siya. Nandito siya sa programs mo. JDownloader. Okay. So, sa simula, setup mo muna siya. Setup mo yung language. So, siyempre, English. Then, ito, advertisement. So, okay mo lang yan. Okay. So, pag naka-minimize yung JDownloader, nasa gilid siya. Okay. So, automatic niya in-update to the latest version yung JDownloader mo. Okay. So, ito, survey page lang yan. So, pwede mo na i-close yan. Okay. So, nandito ka. Okay. So, ito. New Java, blah, blah, blah. Cancel mo. Wala yun. Advertisement lang yun. Or warning lang sa JavaScript. So, ito na yung main page ng JDownloader. Meron kang tatlong tabs. Downloads. Dito malilista yung downloads mo. Parang sa torrent. Yung progress, makikita mo dyan. Yung status, kung connected ba. Yung name ng file na dinadownload mo. Yung link grabber, lahat ng link na i-copy-paste mo, mapupunta dyan. So, remove natin. Sample remove. So, kaya, punta tayo ng Polylike. Okay. So, yung link grabber, ang trabaho niya, i-grab lahat ng link na i-copy natin sa memory. So, for example, itong Pirates of the Caribbean, blah blah blah. So, ito yung mga links pag nagpunta ka sa website nila. So, ito, Pirates Caribbean 1, 2, 3, at 4. So, for example, yung Caribbean 1 lang, kukunin ko. Highlight, right-click, basta file Sonic yung link copy. So, pag kinopy mo yan, mapupunta yan sa clipboard. So, pwede mo siyang paste kahit saan. Pero yung JDownloader, automatic niyang ginagrab yung kinopy mo. So, yan. O yan, nag-grab niya yung mga links. 6 yun. Kasi isang movie, hinati niya sa 6. Okay?
So, yung total size, makikita mo 901 MB. Online. Ibig sabihin, yung file na to, nasa server. So, minsan, kapag masyado na matagal yung pelikula sa server, nawawala siya, mag-offline yan. Pero, babalik din siya. So, for example, sobrang luma na, kamukha nung X-Men Origins, sobrang luma na nun. So, pag hinanap mo siya sa AudioLite, most likely offline yung status. Pero, maghintay ka lang ng ilang days, babalik din siya. Okay? So, pag ito, nasa link grabber tab ka, so, ito, kunwari ito, right-click, highlight, right-click, copy, automatic babagsak siya dito, ayun na, yung second. Ngayon, pag pinindot ko tong play button na to, mapupunta yan lahat sa download. Pipila yan dito. Okay. So, blah blah terms of agreement, accept terms and service, okay. So, yan makikita mo. Yan, may waiting IP kasi wala tong account eh. Free account lang to. So, kailangan bumili ka ng FileSonic mo. So, stop muna natin at cancel natin yung download kasi hindi matagal yan matatapos kasi wala ka namang account. So, right-click, delete from list and disk. Okay. So, delete ko lahat. So, balik tayo sa setup. Yung setup, punta ka sa settings. Ito, general, kung saan mo gustong bumagsak yung file. So, ito, gusto ko bumagsak yung file sa downloads. Ay, wag dyan. Sa iTunes, hindi, wag dyan. Movies downloaded. Okay, so dito bumabagsak yung mga downloads ko. O, set ko na yan, movies downloaded. So, yan, bagsak siya sa movies downloaded na folder. Tapos, sunod, yung aside from that setting, ang set mo pa is yung passwords and logins, hindi na. Yung premium settings na lang kailangan mo rito. Teka. Ito. Under sa plugins and add-ons, dun sa host, may premium na settings. Dito may i-add yung account mo ng JDownloader. So, parang isa-set mo dito yung username and password para pag nagda-download siya, gagamitin niya yung username and password na yun. So, hindi na siya magwe-waiting period. Dire-diretso na yung download mo. So, set up natin. Add account. So, ito, pag pinindot mo yung add account, lalabas yung pop-up na to para i-set up mo yung name and password. So, dito sa host, ito yung listahan ng mga host sites sa supported niya. Merong Rapid Share, merong Mega Share, merong kung ano-ano, ayan, Mega Share. So, bali ang ano natin dito is yung FileSonic. FSN, FileSonic. Yan. Merong kadoble itong FileSonic pero hanapin mo yung logo na to para hindi ka mapeke. So, ito, FileSonic. Tapos, dito sa name and pass, dito mo yung code yung username and password mo. Okay. Okay. Ayan. Username. Kunwari, ito yung password ko. Ayan. So, pagka-encode mo yan, mache-check yan dito. Ibig sabihin, enabled yan. So, ito, yung status niya, lalabas dito expiry date, kung ilang traffic, blah blah blah. Pero unlimited naman yan eh. So, premium user. Kapag ka ito naka-uncheck na ganyan, ibig sabihin, naka-disable siya. So, pag gagamitin mo siya, lagi mo siyang enable. By default, naka-enable siya. Pero minsan, pag nag-update siya, kagaya nito, may updates. Minsan ito, pag nag-update, madi-disable niya to. So, ang gagawin mo lang, check mo. So, in the event na ma-expire yung account, kunwari ni-renew mo na, hindi naman magbabago yung username at password eh. So, right-click mo lang, tapos refresh account. Mag-check lang yan sa server, magbe-verify lang ng username at password, tsaka kung kailan yung expiry date. Tapos yun na. So, yan, naka-setup na. So, pwede na tayo mag-download. Okay? So, tuwing magda-download ka, dito sa website na to, sa AudioLite, ano to eh, community to eh. Maraming nagme-maintain ito. So, ito, andito yung categories, blah blah blah. Ikaw na lang mag-explore. So, iwasan mo lang yung anime, tsaka yung mga adults. Kasi mainit yun. Tsaka baka mahuli ka. Yung Filipino dito ako nag-download ng Filipino movies.
Yan. So, ito yung mga categories ng downloads. Hanapin natin Filipino. Ito, Filipino movies. Ang maganda dito sa All You Like, maski luma, ina-upload nila. Saka yung mga indie. Ito, luma na to. In-upload pa nila. Ito, yung mga hindi natin alam. Ito, bago lang to. Wala pang DVD copy. Kasi hindi pa lumalabas sa DVD. Ito yung pinaka-latest sa Channel 7. Ito, medyo luma. Hindi siya in order of luma at bago. Basta kung sino nag-upload nandyan. Okay. So, sa ngayon, yung pinaka-latest na bago, ito. DVD rip na ito yung quality. Ito yung DVD rip, yan yung quality ng film. So, kung DVD rip, malinaw, tsaka Blu-ray rip. Pero yung mga T-Sync, ibig sabihin ito, kopyang sinihan, pero inayos nila yung audio. Okay. Yung Filipino movie, wala siyang Blu-ray rip kasi wala namang Blu-ray na Filipino film. Okay, so forever in a day, for example, click, kung kunwari gusto ko to i-download, click ko lang to. Ayan o. Oh. Okay. So, makikita mo to, yung title niya, konting description, storya, tapos ito yung Filesonic links niya. So, yung buong movie file, dinivide niya sa 6 links. So, download natin. So, click mo, highlight, parang nag-highlight ng text o word, right-click, copy, babagsak siya sa link grabber. So, check niya yung status kung nandun pa yung file. So, online siya, nandun pa yung file. Ibig sabihin, pwede mo siyang downloadin. Pero pag may isa diyang kulang, hindi mo siya pwedeng downloadin. Hindi siya makukumpleto. Okay? So, yan, nandyan na siya. Right-click ko, continue with all. Or, pindutin yung play. Okay? So, yan, da-download siya. Connecting. Itong key, itong susi na to, ibig sabihin, valid premium user ako. So, ito yung estimated time of download niya. So, in 12 minutes, tapos na siya. So, pag natapos siya, babagsak siya dun sa sinet-up kong folder na the movies downloaded. Ito, dito ang bagsak niya. Ngayon, kung magugulat ka, makikita mo, naka-zip yan. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6. So, ito, kapag yung JDownloader, siya na mag-zip, unzip niyan. So, pag kagaya nito, for example, yung dinownload ko isang araw, Alice in Wonderland, Part 1 and 2. After i-download yung JDownloader, automatic niyang in-unzip. Pero na-retain pa yung zip file. So, pwede mong burahin yung zip files basta na-download, na-extract na ng JDownloader. Ngayon, may ibang mga website na kamukha kagaya ng All You Like, rslinks.org. rslinks.org. Okay.